Hi guys. So, our topic is vital signs and patient assessment. Makatawa ko guys kay ika 20 na yata na ko ni na video kay taga-start na ko kay dahil mong limpyo sa gawas ni manilhig na magpaagas ng tubig sa kayo. Sige kong balik-balik. Uy, tabang Lord ha. Okay, so let's start. So in this video I will discuss the temperature and pulse. So kining the rest kay gibilin na lang nako siya for finals since ang topic sa finals kay katulang man gud tong mubo na about emergency situations. So kini gibilin na lang nako kay during diri pod sa blood pressure and sa kining the rest kay katumaning need na to og kining need ninyo i-experience ang pagkuha og BP, di ba? So, gibili na lang na siya. Sa face-to-face na discussion, Okay, so let's start. Vital signs. Vital signs reflect the body's physiologic status and provide information critical to evaluating homeostatic balance. So, vital signs daw reflect the body's physiologic status. So, as long as kanang imuhang vital signs kay within normal range, meaning imong body is healthy, balance imong body. And if ang vital signs, if one or more vital signs kay mag above the normal or mag below the normal, meaning na kay underlying na illness. Siya si vital signs or cardinal signs. Ano ba kanang sign sa imong body? If na ay kining wala sa normal nga sign, so meaning na underlying na illness. Simple lang siya. Okay, so our vital signs are the temperature, pulse, respiration, blood pressure, and oxygen saturation. Okay, so the equipment needed to check the vital signs are the stethoscope. Stethoscope, katunang makita ninyo kini. Makita ninyo na ginasabit-sabit sa mga liog sa doktor. Tapos, siya, stethoscope is used for auscultation. Kini siya nga side, di ba? If makita ninyo, ginadikit na siya sa likod or sa chest kay para mapaminaw sa doktor ang tingog sa imong lungs, ang imong heartbeat, if normal ba, irregular, or unsa. Then, sphygmomanometer. Siya, mauni. Kining pang BP. This one. Kanang pang BP. Kini kay praktisan na to ni in person. Si sphygmomanometer, basta pang BP na siya. Then, si thermometer to measure the temperature. Then, pulse oximeter to measure the oxygen saturation and the pulse. Okay. Okay, let's start with temperature. Temperature is the balance between heat production and heat loss of the body. So, very basic. Temperature, we all know the coldness or hotness of our body. Temperature. So, there are two types of temperature, core temperature and surface temperature. When you say core, meaning interior, naa sa sulod, temperature sa sulod. Sa may sa sulod sa tong body, mga internal organs or kani mga deeper tissues siya. Ilang temperature ang tawag core temperature. Surface temperature, unsa man sa surface, una sa outer layer or exterior. Ato ang skin. Ang temperature sa tong skin ang tawag surface temperature. Okay, so next time kapag kalenturahon mo, inon ninyo inyong mama, init ko. Ikaw pa ko, taas ako ang surface temperature. Charot lang. Joke to guys. Charot. Okay lang. So, si core temperature and si surface temperature, lahi-lahi daw ni sila og level. So, kanungog na mo anang kuan, kanang ganyan ginaingon nila na nasa loob ang kulo. Kasi mas init sa sulod, mas init si core temperature. Nasa loob ang kulo. Init daw ang naa sa sulod, init ang core temperature. Mas init siya kaysa kay surface temperature. Ayun, ilahi-lahi sila og level. Okay, so this one, kini sila mo ni ang mga site kung asa ka pwede maka-measure sa ato ang temperature.
So, then kini mo ni ilang normal range. Then, di na ako isa-isahon og basa, no? Okay. So, if you noticed, sa rectal, compare na to ning rectal and axillary. Sa rectal, kay mas taas ang iyahang normal range. O, 36.8 to 38.2 degrees Celsius iyahang normal range. Compared kay axillary na 34.8 to 36.3 degrees Celsius lang ang iyahang normal range. Kay si rectal, pag measure mo gud ana i-insert man sa lubot, so murag hello kalain sa term, i-insert siya sa anus. I-insert sa anus, sorry guys. Tapos, so si anus kay mas ano man siya, mas tuol man siya sa mga internal organs. So, medyo gina-consider na itaas ang iyahang normal range. Ingon ana. Then, sa axillary, kay layo man siya sa internal organs. So, medyo mas bugnaw siya or mas baba siya kaysa kay rectal. Okay? Okay. So, alterations in body temperature. Body temperature may be abnormal due to hyperthermia or hypothermia. Hyperthermia, hyper meaning taas. So, taas na temperature and hypo, baba. So, kinibaba nga temperature. And abnormal ang temperature if either taas or baba. Okay, so, we have 5. So, first, low-grade fever. Fever or febrile. Ano ang tawag? Febrile. Febrile. So, low-grade fever, if ang temperature is 37.3 to 38.0 degrees Celsius. Then, after ana, moderate grade fever, if maabot og 38.1 to 39.0 degrees Celsius. Tapos, if taas na kaayo, mas taas pa ana, high grade fever, 39.1 to 41 degrees Celsius. Ana, murag pakumbulsyon na ni siya. Samot na ang hyperpyrexia, which is more than or greater than 41.1 degrees Celsius. So, tanan values above 41.1 degrees Celsius, hyperpyrexia na ang tawag. And then naman, if ever the temperature goes below 35 degrees Celsius, hypothermia, meaning baba kayo nga temperature. So, kinsa man ang mga temperature na kining below 35 degrees Celsius. Katutong mga kining namatay na. Okay? So, walay tao na buhi na ani og temperature. Okay? Aside na lang if kaning naka sa aircon nabugnaw jud kaayo ing anak kay mo adapt man ang ato ang body sa outside na environment. Okay? Okay. Okay, so factors affecting body temperature. First is sa age. So, ato ang body temperature varies with age. So, the infant and mga young children usually they have higher temperature because mas taas ang ilang metabolism or mas faster ang ilang metabolism and their bodies are less efficient at regulating heat. That's why taas ang ilang temperature and that's normal. Okay? Then next is diurnal variations or circadian rhythm. Kadungog naman na circadian rhythm. So, circadian rhythm is our body's internal clock. So, kita tanan, every tao, different ang atong circadian rhythm. So, kani siya, mao ni ang nag-regulate sa toang sleep. That's why, some of us sleep at 9 p.m. Then, others kay sleep at 12 a.m. pa, ana. On ato ang circadian rhythm. It responds to It responds to light and dark. Then, ano siya, it responds to light and dark. That's why, ma-feel sleepy ta kapag dark. And then,
awake ta kapag light. Ganon. That's because of our circadian rhythm. So, our temperature is usually lowest, kaning baba ato ang temperature in the early morning. Like around mga, 4 to 6 a.m. Baba ang ato ang temperature. And then, highest siya in the afternoon or in the evening. Evening. Huy, Diyos ko. Very bashable. Okay. So, mo to siya. Then, next, exercise. Exercise, like if you do mga physical activities, it increases body temperature. Why? Why man? It is because our muscles produce more heat if naga-work sila. Kaya, taas ang temperature. Tapos, kaya kuan ka ng ma-feel ninyo kapag mag-exercise mo or kanang mag-gym mo, 'di ba? Kanang init inyong naong, init inyong lawas kay ga-work man inyong mga muscles. Ayun. Next is hormones. Hormones, for example, in women, hormone nga progesterone. Hormone progesterone in women causes a slight increase in temperature after ovulation or during pregnancy. Ano siya. Then, also, thyroid hormones. Si thyroid hormones, di ba, naga-control sa rate of metabolism. So, if faster ang metabolism, kay maka-increase siya sa temperature. Ayun. The next is stress. Stress. So, si stress activates the fight or flight response. Kabalo naman mga nung sa inyong anatomy. So, si fight or flight response kay mag-release na siya og hormone na adrenaline. And then si adrenaline will raise the metabolism and heat production. Ayun. So, segue lang, si flight or fight response, ganun na siya, di ba? Ma-activate na siya if mag-face ka og danger or if under stress ka, ma-activate si flight or fight response. So, kana siya, it prepares you either to confront the situation, mo tong fight, or kining i-escape nimo ang situation, mo to ang flight. Then, environment. So, environment ka ng mga surrounding temperature na to, atong weather. If ever init kayo, init po di mong lawas. Tapos, if ever pod na kinina ka sa aircon, kanang bugnaw ka na aircon, di ba bugnaw pod kayo mong lawas? Mo to sila ang mga factors affecting body temperature. Okay. Okay, so kini sila, nabot na ta sa sites to measure temperature. So, first, oral temperature. Oral temperature is convenient, easy to access, and usually accurate in older children and adults. So, oral temperature is obtained by obviously putting the thermometer under the tongue. So, one of the most common site for measurement to siya, si oral temperature. However, kining mag-vary ang iyahang temperature if ever kanang bago lang ka nag-inom og hot or cold na drink. So, pwede na mag-adapt ang imuhang tongue. So, ma-change ang imuhang kining original na temperature. So, mo lang na iyahang disadvantage. And then, also po daw, aside sa hot and cold na drink, kay maka-apekto po if bago lang nag-smoke, and if ever after ka nagkaon. So, it is recommended if gusto nyo ka mag-oral temperature, it is recommended na kanang wala ka na tanan, wala kay hot and cold drinks, wala ka bago nag-smoke, and
at least 10 to 15 minutes after sa imuhang meal. Kay usually atong meal kay init baya. Okay? So ayun. So contraindications unsa ang kining pasabot unsa daw ang dili pwede i-oral temperature. Obviously, unconscious patients kay dili man ni sila cooperative. So usahay dili nimo open ilahang baba, and then usahay if open man dili na nila ma-hold ang kining thermometer under sa ilahang tongue. Also uncooperative or in severe pain na patient. Then patient na after surgery of the mouth. Kaya nga nun mo ikuan yun, no? Gani sa mad iyang baba, ikaw ron. Okay. Then, patient with nasal obstruction. Then, infants and children. Of course, kini sila kay, labi na mga children na dili pa gani kaayo kasabot ka ng mga bata pa kaayo, like infant or kanang mga baby pa dyan, mga toddler, ana. Lisod pa na sila pasabton. So, dili recommended ang oral temperature sa ilaha. Then, if the patient has nasal or gastric tubes in place, patients with ulcer or mouth sores, kay pwede ka maka-increase sa kining ka-uncomfy sa ilahang mouth or kining sa pain sa ilahang mouth. So, no. Then, patients with persistent cough, kay ito siya. Sige siya ubo. Tapos, sa niya pag-hold sa iyang oral thermometer sa iyang baba if sige siya ubo. So, dili siya recommended. And patient with epileptic or mentally ill patients. Ayun, those are contraindicated for oral temperature. Dagan pa maglahi na sites, nganong ipugos man jud ang oral temperature or oral thermometer. Okay, so we have number 2, rectal temperature. It gives a reliable measurement and reflects the core body temperature. Si rectal temperature daw, mo siya ang most accurate and most reliable. Kay, mas duol man siya sa, tugiman siya nako earlier, mas duol siya sa kining internal organs. Kay isulod baya siya dira sa anus. Okay, that's why siya ang most accurate and most relevant. So, okay. Si rectal temperature, however, 'di ba, most accurate man siya and most relevant reliable. Pero ano man gud ni siya kining uncomfy to patient and kining patient gani na kanang ulaw sila kay ilahang privacy ganon, dili kay na nila dili kay sila mo allow. And then patients also with diarrhea ayan, dili siya pwede kay imagine na dili ko siya need explain. Okay, so kini siya ano lang ni comparison sa oral thermometer and rectal na thermometer. So dili same ha na thermometer ang gamit sa oral and rectal. Kayo. Okay, so lahi-lahi sila. So for oral thermometer, ang color sa ilahang kining stem end, this one sa ilahang stem end of the thermometer kay blue color. Then sa rectal kay red color. Ana, so dili mo pataka og gamit. Kay basin ang red color gigamit ninyo sa oral. Kulain. Kaluod. Okay. So then mana ilang difference and as well as this one, ang ilahang tip sa oral kay na siya long tip, pear shape tip, and stubby tip. Then there is a rectal kay iyahang tip pod pwede pear shape tip and stubby tip. Ana, pero ang pinaka-obvious yun nila na difference kay kini si color coding, blue for oral and red for rectal. Ayun. Then unsa ang contraindications for rectal na temperature? Okay. So if ever may rectal or perineal surgery, syempre dili pwede kay kasakit ana na pa sa mad imuhang anus and then or rectum, and then fecal impaction,
rectal infection and bleeding, severe hemorrhoids, cardiac conditions, newborn infants. So, basta ka na tanang na ay mga something sa kuan, sa rectum. So, kuan siya, kung siya indicated siya for rectal na temperature. And if na-notice niyo na adiri ay cardiac conditions, na lahi siya, kalayo ora sa heart. Diba? Okay. So, kapag manggod daw na kay i-insert sa rectum, ma-activate ang kining vagus nerve. Vagus nerve. Ma-activate si vagus nerve. Si vagus nerve, siya ang nagakontrol sa heart rate. So, if mag-insert ka og rectal thermometer, it stimulates vagus nerve and then it slows the heart rate. Ayan, day, makasala pa ka sa pasyente. Okay, so mo to siya ang iyahang effect. So, ginadan lang si rectal temperature or kapangit ba sa term? Ginagamit lang si rectal thermometer if kining healthy si patient. Healthy si patient, wala something siyang rectum and wala siya cardiac illness or conditions. Okay? Remember to si vagus nerve mag-control sa heart rate. Tapos, so pag naka-i-insert, mag-slow ang heart rate tungod kay vagus nerve. Okay. Ano ba ko nalimtan? Okay, next is auxiliary temperature. Kini mo ni pinaka-common ako bata ko diri apod ko ginakuan, ginabutangan og thermometer. Mo siya pinaka-common because it is safe and non-invasive. It is recommended for infants and children. However, si auxiliary temperature is the least accurate and least reliable. So, the temperature na may measure using this route can be influenced by kining bago kang ligo, bagong ligo, or na ay friction sa imuhang auxiliary, then, ayun siya. Less accurate siya, kay layo po siya sa mga major nga vessels, unlike kay rectal na temperature. Uy, nung transition. Okay. Next is tympanic temperature. Kini siya, kining isulod sa ear like this one. So it is fast, comfortable, and reflects core temperature fairly well because the ear shares blood supply with the brain. Excuse me. So, si tympanic temperature is more accurate siya kaysa kay auxiliary, kay gina-measure man niya ang core temperature nato. However, it can be affected by kining if na ay earwax dili kayo matarong og measure ang temperature. So, it is recommended na kapag maggamit mo og tympanic thermometer, sa daan. Limpyo. Ayun. Okay. Next. Okay, next is temporal temperature. Kini common kaayo ni atong atong COVID, itong pandemic, diba? Pampusilon ang agtang bago mo sulod sa mall or bago mo sulod sa establishment. Tawag kay temporal temperature. So, remote forehead thermometers use an infrared scanner to measure the temperature of the temporal artery in the forehead. So, kini siya is very quick, non-invasive, and easy to use. So, kini, useful jud ni kapag kanang nagani pila, in large groups ang imuhang i-measure na temperature. Pampasilo na lang siya ang agtang. Okay.
different methods of taking temperature. So we have not methods, kining tools or different types of thermometers dapat ni siya. Okay, so we have digital thermometer. Kato ganing kini kanang inig ka human kay na dayon mo gawas sa ana dira ang number na 37.7 na. Muna siya digital thermometer. Then we have mercury thermometer kini. So ini siya kini kung unsa imong thermometer kining lahi na color dira na siya kutob. So if 37 imuhang temperature dira na siya kutob ang kana siya. Nga na siya mercury thermometer. However, sa mercury thermometer kay dili kayo siya gina advice kay ano man gud ni siya mabuak. Tapos delikado man na si mercury. Kapag mabuak siya tapos magunitan nimo ano siya ba toxic. Then ayun, mercury thermometer, then tympanic membrane thermometer. This one, kini ginasulod sa ear. Then, rectal thermometer and oral thermometer. Ayun. Okay. Pero, ano dahil ha, kini si digital thermometer kay pwede ni siya gamiton pang measure sa rectal, sa armpit, and mga oral readings. Pero make sure pod na kung gigamit nimo siya sa rectal or sa rectum, dili mo siya gamiton sa oral. Kana na siya designated na kuan. Pwede siya gamiton sa tanan, pero dapat na pod siya designated be hygienic. Okay? Okay. Okay. Okay, this one if makita ninyo, di ba, na siya mga X, tapos, di ba, kapag oral, blue, kapag rectal, kay red, dili na siya pwede gamiton interchangeably. Diyos ko, kay hindi na ako need i-explain anong gamiton nimo ang rectal diri sa oral. Okay, basta dili siya pwede. Okay, then kini siya ang tawag ani kay fever strips. And ang paggamit ani niya kay ginaano ni siya sweep across the forehead. So kini siya dili pud siya advisable na siya X. No, because it is not accurate and not reliable enough. Kaya dili na siya kina-recommend. Okay. So let's proceed to patterns of fever. Patterns. So when you say pattern, kung kanang pagbaba, pagtaas, good iyang kuan. Okay, number 1, continuous or sustained fever. So, when you say continuous or sustained fever, meaning it is constant above baseline or minimal fluctuation. Pasabot ana kini kining green nga line mao na siya ang baseline. Kay kini siya muna daw ni siya diri fever na ni diri. So, ang temperature kunwari ni patient kay na diri sa 38.9, ang pasabot sa constant, continuous or sustained fever, constant above baseline. Constant ang iyahang fever. Always lara diri ang baseline. Tapos ang iyahang fever na diri 38.9, tapos ni saka sa 39.4. Tapos ibaba na pod gamay. Tapos nibaba na pod sa 38.9. Tapos nisaka na pod gamay sa 39.3. Then ibaba na pod gamay. Ana. So pasabot continuous siya na continuous ang iyang fever. Always taas. If naa may kining fluctuation like ni
Like, nasa diri, tas ni taas siya gamay, tas ni baba, tas ni taas. Naaman siya ingon ana, naa siya changes, naa siya fluctuation, pero very minimal lang. And always siya, consistent siya, nga naa siya sa taas sa baseline. Ana ang pasabot ni continuous. Okay? Arao, ang iyahang variation lang daw sa iyahang fluctuation kay 0.6 degrees Celsius lang. Ana, dili dako kaayo ang iyahang variation. Tapos, okay, so ito siya, usually daw if sustained fever or continuous fever kay katutong mga lobar pneumonia, infective endocarditis, enteric fever, and typhoid fever. So, ayun. Then, number 2, limitant fever. So, fever remains but fluctuates. So, variation is greater than 1 degree Fahrenheit. Variation is greater than 1 degree Fahrenheit or without, sorry guys. Variation is greater than 1 degree Fahrenheit without touching the baseline. So, si remittent fever, mura-mura gyapon siya si continuous. Ayan, if you notice, muna ang baseline. Si remittent fever, same kay continuous, wala po siya ni baba, kung pasabot, wala siya ni baba diri sa baseline. Wala siya naabot diri Nagyapon siya diri sa taas sa baseline. However, unsa ang ilahang difference ni continuous? Si continuous, di ba, kay mubo lang ang iyahang fluctuation. Iyang variation lang sa fluctuation kay 0.6 degrees Celsius. Si remittent, mas taas ang iyahang fluctuation, mas dagko. Mas dagko ang iyahang wave. Wave pa na, iyang peak. Basta, wave yata na. Mas dagko. Kay ang iyahang variation man, greater than 1 degree Fahrenheit. Okay, mo lang ilang difference. Same lang si remittent and si continuous. However, si continuous kay minimal fluctuation only. Si remittent kay greater than 1 degree Fahrenheit ang iyahang fluctuation. Okay, sabtan? So, that is common daw, or example of kining disease na remittent fever kay brucellosis, typhoid fever, and infective endocarditis. Okay? Next is intermittent fever. So, intermittent fever, the temperature falls to normal each day. Tanaw na to yung graph. Nag-falls to normal gyud. Nagets na ninyo ang graph. So, kini, fever siya diri, nagtaas iyang fever, tapos ni baba. Tapos ni taas na pud, tapos ni baba na pud to normal. Si intermittent fever. Yun. The temperature falls to normal each day. Iyahang variation, dagko kaayo. Siya, mas dako siya. 3 to 4 degree Fahrenheit. Tanawa ang iyahang mga kuan. May tawag ani, tesa guys, isearch na ako para tama akong term. Peak. Basta, kini siya. Wave na lang akong tawag, siya wave, pero sige lang. Mas dagko ang iyahang ang iyahang wave. Dako kaayo. I-compare na to ha. Compare na to kay remittent. Kay continuous naman. Gagmay kaayo kay minimal lang kay continuous. Si continuous gamay because 0.6 or less than 1 degree Fahrenheit lang ang iyang variation. Then si remittent greater than 1 degree Fahrenheit, medyo dako-dako. Pag abot kay intermittent 3 to 4 degree Fahrenheit, mas dako ang iyang mga peak or ang iyang kuan. Kana siya iyang wave. Okay? Nasabtan na to Okay. Next is relapsing fever. So, relapsing fever is a variant daw of intermittent pattern fever. Intermittent pattern.
So, fever spikes are separated by days or weeks. Okay. So, relapsing fever, variation ni remittent fever. However, di ba dari kay temperature falls to normal each day. Kini siya kay maging normal siya by days or weeks. Tapos, mubalik na pod. I mean, like, fever siya pagka Monday. Tapos, naayo siya pagka Tuesday, Wednesday, Thursday. Pagka Friday, nibalik na pod. Sunday, nibalik na pod. Pagka Sunday kay, Saturday kay nibalik na pod. Pagka Sunday kay naulian. Monday naulian. Pagka Wednesday, nibalik na pod. Ano ba? Lagyo ang iyang duration. Ang difference ni relapsing fever and the intermittent pattern kay ang ilahang duration. Si intermittent manggod kay 1 day lang. Tapos mabalik na po ang fever. Si relapsing kay after days pa or weeks pa bago mo balik ang fever. Ingon ana si relapsing fever. So, same sila og variation. 3 to 4 degree Fahrenheit. Ayan na. Wala. Ay, cool pattern. Pero basta, 3 to 4 degree Fahrenheit, same lang sila ani. Ang anak gapon na iya ha. But days or weeks ni sa relapsing, okay? So, kini siya kay sa relapsing fever, kay makita ni kay patient with rat bite fever, malaria, cholangitis, Hodgkin's disease, infections with Borrelia recurrentis. Ayun. Guys, wala na ako gipang explain ang mga disease kay di ba naman may pathology. Dito na ni siya ipang explain tanan. So wala na ako gi-explain. Okay. Next is hectic fever. Last na ata ito. So hectic fever number 5. So hectic fever are wide swings in temperature. So, wide swings in temperature. Ang iyang variation kay 1.4 degrees Celsius. Dako kayo kay ang Fahrenheit ana na equivalent 34.52 degree Fahrenheit. If i-compare nimo katong kaganina na discuss nato, 3 to 4 degree Fahrenheit lang to or 1 degree Fahrenheit na pa less than 1 degree Fahrenheit. Si hectic fever 34.52 degree Fahrenheit ang variation sa iyahang kanang pag-change ba sa iyahang temperature ana. So dako kaayo og kuan gap ana, dako kay gap ang temperature mo day ang term. That's why ang tawag sa iyaha wide swings in temperature. Kay for example from unsa man na pila man 30 for example from 38 degree Celsius nahimo siyang 39.4 degree Celsius pagka taud-taud. Ing ana, grabe ang iyahang pag ambak sa temperature. Ing ana daw si hectic kaayo ba? Nagansin nyo kang hectic ang schedule ba na? Pero siya nagdali-dali. Ana, ing ana po si hectic fever. Okay. So, that is kining makita daw sa patients with abscess, pyelonephritis, lymphomas, and tuberculosis. Okay? Okay. Oh my God. We're done na with temperature. If you have questions, you can PM me. Charing. Ma-reply lagi ko. Ayan. Okay. So, let's proceed na to the pulse. Number 2. Fit na tama man guys. Okay, it is a measurement of the heart rate or the number of times the heart beats per minute. So, si pulse kay basically, kung pila ang beats per minute, kailan mo beat ang heart ba? Lubdub ka na siya. Wala siya si pulse. Kung ipuna nimo siya sa isa ka minute, wala siya mong pulse. Beats per minute. Okay. So, wait lang. Nabot naman ta diri. Okay. So,
So, si heart, as the heart pushes blood through the arteries, our arteries expand and contract with the flow of the blood. So, importante na kining kasabot sa konselingan. So, importante na mahibalaan na to ang kining blood flow through the heart. Through the heart ba? Oh. Okay. So, before na to i-run through iyang blood flow ha, I want you to get your notebook and then write everything na isulti na ko. Okay. Take note of everything ha. Number 1. Take note of the following pala. Number 1. Our heart is a pump. Pump ba ka nang maragol ka ng pump sa balloon ka ng pang ana-ana. Mo na day na siya ato ang heart. Pump lang na siya. And then always remember na kining dirty right, clean left. So pasabot tanan na diri sa right side kay dirty daw. Mga deoxygenated blood nagikan sa ato ang body. Another sa right. And clean left. Tanan na sa left kay limpyo na siya na blood nagikan sa lungs. And ready na pud siya i-deploy sa ato ang body. Ingana ha. Dirty right, clean left. Okay, number 2. Sulat diha. Number 2, i-check ko na inyong notebook if pang sulat ni ninyo. Okay, number 2. Our lungs is where gas exchange happens. So, walay gas exchange na mahitabo diri sa heart ha. Basin magtuo mo na gas exchange diri na pang anuhan gyud ta mo. So natingala mo ha kay na diri ang deoxygenated, tas na diri oxygenated. So pasabot na diri gi-exchange. Dili. Sa lungs na sila gi-exchange. Ang mga gas sa lungs gi-exchange. Later ato anang i-run through. Sulat lang sa diha. Number 3. There are 4 chambers of our heart. Our heart has 4 chambers. Have 4 chambers na lang. Okay. So, ang kato sila na chamber, duwa ra inyong i-remember, atrium and ventricle. So, kaso, sa atrium and ventricle, kay gi-divide po siya right and left. So, naatay 4. Right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. Ayun. So, dali ra siya memorize no. Kapag pangutan-on mo, unsa ang chambers of the heart, tubag dayon ninyo. Diba? Easy. Okay. Next, number 5. Number 4 day. So, arteries carries oxygenated away from the heart. Number 5. Veins carries deoxygenated towards the heart. So, kinidiri kana veins na siya towards the heart, carries deoxygenated blood. That's inferior vena cava and superior vena cava. Then ang katong mga arteries na naga-send og naga-carry og oxygenated blood away from the heart kini sila. Ayon. Tapos diba si arteries kay away from the heart man siya, then si veins kay towards the heart. Na ay exemption ana kinsa man be? Sila pulmonary vein and si pulmonary artery. Ay unsa daw? Mali akong giingon. Wait lang.
na ay exemption sa katong deoxygenated and oxygenated na ginakarry nila. Si pulmonary vein, ang iyang ginakarry, di ba, vein man siya, supposedly deoxygenated blood. Ang iyang ginakarry gyud kay oxygenated blood. Si pulmonary artery, supposedly, ang iyang i-carry kay oxygenated blood. Ang iyang ginakarry gyud kay deoxygenated blood. Okay, nakuha. Siyempre, nakuha ninyo, naani sa inyo ang anatomy. Panumbagon pa mo. Okay. Number 8, last. Memorize ninyo ang iyahang valves. So, we have 4 valves. Si 4 valves na to, kay si tricuspid, si pulmonary, tapos si mitral valve or si bicuspid valve, and then lastly kay si aortic valve. So asa man na sila ipang insert kay para ma-memorize ninyo ang blood flow. Asa na sila ipang insert after sa mga chamber. So mo ni. Sige, start na taha sa blood flow. Ay, wait lang. Maghatag dahil ko og ganing mnemonic sa valve kay para ma-remember ninyo siya. Iba na raman to'y upat. So, okay. So, kini yan yung i-remember. Kini siya kay hinatag na po ni sa mga lecturer last time. Yung daw i-remember, ana, is try pulling my aorta. Oh my God. Try pulling my aorta. TPMA. T for tricuspid, P for pulmonary, M for mitral, and A for aortic. Okay? So, insert na to sila ha sa chamber. Okay. The blood from upper body and blood from lower body, inferior vena cava, magsulod kay right atrium. Always starts right. So, right dyan na siya mag-start. Sa right na siya musulod. Si blood flow. Sulod siya sa right atrium. And then, unsa ganitong, di ba, insert na to ang valve sa after chamber. So, unsa man to pinaka first, di ba? Try pulling my aorta. So, pinaka first valve, T. Insert na to siya dari right atrium, tapos mag-agi siya sa tricuspid valve. Kinidari mo yan, tricuspid valve. Then, musulod siya sa right ventricle. Tapos, muagi na po siya kay sa next, pulmonary valve. Nganong pulmonary? Kay padulong naman na siya kay pulmonary artery. Padulong na siya kay lungs. Pulmo. Padulong siya kay lungs. Pulmonary valve. Diba? Nakita ninyo? Chamber, valve, chamber, valve. After ana kay pulmonary valve, kay muagi siya atong artery nga nagadala og deoxygenated blood called pulmonary artery. Anong pulmonary? Kay silang kay pulmo ba silang? Lang med term. Pulmo. Yang Latin day. Ang Latin nilang kay pulmo. That's why pulmonary ato siya, pulmonary artery. Tapos naana diri as lungs. And then pag abot kay lungs, sulod na siya kay lungs. Ayun sa daw. Pag abot kay lungs, ana na. Diba? Mag-inhale ta. Tapos ang air gadto kay alveoli kapag plural. Kini siya kay isa ra man ni katong grape good kitong grape. Isa ra man ni ka grape, alveolus ang tawag. So nadira ang air na ato ang gi-inhale. Tapos pag agi atong pulmonary artery, kini pulmonary artery, pag agi sa blood diri si oxygen will move from the alveolus to the blood in the capillaries. Yan.
mo balhin si oxygen kay blood. Tapos kini iyang ginadala na deoxygenated blood, si carbon dioxide katong waste niya mo balhin pud kay alveolus kay para ma-exhale na ni siya, mugawas na ni si carbon dioxide. Okay? So mo ni siya, mo na ni ang gas exchange. Ang tawag ani na process is diffusion. Okay? Balikan ako ha, kay murag wala na ako natarong og kuan. Okay, so diffusion is when the oxygen will move from alveolus to the blood. Then si carbon dioxide from the blood to the alveolus. Ano siya? Diffusion. Okay. So, humana ta dito sa lungs. So, diri ada to nahitabo. Na ano na daw, na-exchange na. So, meaning, oxygenated na atong blood. Pagkahuman, oxygenated na ato ang blood, musulod na siya kay pulmonary vein. Katong vein nga nagacarry og oxygenated blood. So, kuan, nganong ipugos mangyud? Question. Nganong ipugos mangyud na kining vein ang tawag ani niya na oxygenated blood man ang iyahang ginadala. Tapos kini kay artery ang iyahang ginadala. Nganong ipugos ayon sa daw? Deoxygenated blood ang iyang ginadala. Nganong ipugos man jud na artery ang tawag sa iya? It is because, di ba anak ko ganina, ang tanan artery carries blood away from the heart. Okay ni siya, away from the heart man ni iyahang ginadala na blood. So kaya artery gapon bisan deoxygenated na. Diba? Tanan veins kay carries blood toward the heart. So bisan oxygenated ni iyang ginadala, vein gihapon ang gitawag sa iyaha. Mato siya ang explanation ha. Okay, back to the blood flow. Nisulod na diri si oxygenated blood. Ang pinaka first ang tig-receive kay si atrium. Mapansin ninyo, ang ni-receive diri sa left kay si atrium. Ang ni-receive diri sa right kay atrium gihapon. So, ipang remember na ninyo tanan para imagine na lang ninyo ang blood flow sunod. Bisan wala gani image kay memorize na nimo. Okay, receive na siya ni atrium. And then after kay niagi na pud siya kay since chamber man so di ba after kay chamber kay valve na pud. So unsa tong next ika-3 na kuan valve, si mitral valve or si bicuspid valve. So agi na pud siya kay bicuspid valve or mitral valve. Adto siya kay left ventricle. Tapos after ni left ventricle, valve na pud si aortic valve. Si aortic valve, ang tawag sa iya kay padulong naman siya kay aorta. Ayun, aortic valve, tas aorta, tas to, na dayon? Upper part of the body and to lower part of the body. Ano siya ang blood flow. I-memorize na ninyo ha. Bantay ra mo. Okay. Okay. Okay, manatato ha. So, let's proceed to unsa ang gina-assess sa pulse is assessed for the following. Si rate, katong giingon ako kanina na beats per minute mo to siya. Rate or heart rate, pulse rate. Then, yes, isa pa ka gina-assess ni pulse kay si rhythm. Kining kuan ba? Rhythm sa imuhang heart. So, unsa pasabot di ba? Pwede maano na to ni siya, ma-use na to ni siya interchangeably. So, karon kabalo na mo. Kapag when you say rate, beat ang ginamin When you say rhythm, that is the pattern or the interval between the beats So, for example, kini ni beat diri Ni beat diri. Tis ni beat na po diri Tis ni beat na po diri Ansa ang rhythm? Kining ilahang interval. Kini ang interval. Okay, nasabtan? Di na ninyo ma-use interchangeably ha, si rate and si rhythm. Rhythm is a pattern and interval between the beats. So,
um, um, if kining regular good or normal ang rhythm, kanang for example, ang rhythm diri kay same sa rhythm or interval diri then same gihapon sa interval diri sa next na beat. Ang tawag ana kay normal siya na rhythm or regular heart rhythm. But if ani beats ni beat. So but if kini ang beat, kini nga beat ilahang rhythm mas mubo ang duration. So pag-abot diri mubo gyapon. Pag-abot diri kay layo na pud ang duration sa iyahang beat. Ana layo na pud diri ang duration sa beat. Ana layo ang rhythm. Tawag ana kay irregular heartbeat. Okay, nasabtan? So regular and irregular. I know. Irregular and regular heart rhythm. Okay. Next is volume. Pulse is assessed for volume. Volume is the force of blood with each beat. So si volume is the strength or the force of the pulse. So kapag sorry guys, gasabat jud ang mga silingan, ginasungog jud ko. Okay, ahan ako. Volume. So, kapag strong daw, di ba, pulse is assessed for volume. Kapag strong daw si pulse, meaning increased ang blood flow or volume of blood. Then, if weak naman si pulse, meaning reduced ang blood flow or ang volume. Ana siya. Then, also, lastly, pulse is assessed for elasticity of arterial wall. So, kapag hikap nimo kay pulse, mailhan nimo a healthy and a normal artery feels straight, smooth, soft, and easily bent. Ako, personally, dili pa kayo ko maka-identify ani. Kani diri ko maglisod. Dili na ko ma-identify kung smooth ba ni or kaning rough ra ba kaayo ang artery wall, maglisod pa ko. Okay, pero moda na siya. Ang kining gina-assess, pwede ma-assess for pulse. Ayun. Then, okay, we have two types of pulse. The peripheral pulse and the apical pulse. Okay. So, si apical, muna siya ang center. Kaya siya ginatawag og central pulse. So, it is located at the apex of the heart. Ayun, si apical pulse. Ang isa ka type niya, si peripheral. Peripheral meaning outermost or kining away from the center. So, kinsa ang center si central pulse. So away, kinsa man tong mga pulse na away, tanan pulse except ani kay apical pulse. So the rest of the pulse sa tuang body na ma-feel ninyo, ang tawag ana nila kay mga peripheral pulse na sila. Mga pulse that are away from the center. Okay. The difference between peripheral and apical pulse is called pulse deficit, and it is usually 0. So, ani manggod kapag wala kay mga cardiac conditions, kay ang imuhang kapag beat sa imuhang apical or kapag ka apical pulse, musabay na siya si peripheral. Same gina sila. Kaya, usually 0 siya. However, for patients with irregular heart rhythms or patients na may mga heart failure, sometimes contractions are too weak. They are too weak to send enough blood to the peripheral sites. So, in result, higher ang iyahang apical pulse compared to the peripheral pulse. For patients with heart failure or irregular heart rhythms. Ayun, nakuha? Okay.
Okay, each heartbeat consists of two sounds. So we have S1 and S2. Sa pasabot kay S1 and S2. Sound 1 and sound 2. Alam na siya. Ang sound kay ano na siya? This is due to the closure of the valves. Ano siya ha? Ang sound is due to the closure of the valve. But natay di ba duwa ka sound na madungog sa heartbeat kanang kani oh. Labdob ana partner di ba na sila labdob ana di ba? So ang silab mo na siya si S1. That is due to the closure of the mitral and the tricuspid valves. Pulling my okay. Kini siya alternate ni. To try pulling my aorta. Alternate ni ha. Si S1 kay closure daw siya ni mitral and ni tricuspid. Okay? Then si S2 kay due to the closure of the pulmonary valve and ni aortic valve. Okay? Ano sila? Kining alternate. Partner sila. TMPA. Kini silang duha. S1. Kini silang duha. S2. Okay? Muna siya. Kini si lab. Kini si dab. Okay? Nakuha? Muna siya ang kuan. Susunod, kapag maminaw mo sa inyong kuan, sa heart sa inyong mga uyab, mo naman naglabdab. O, kabalo na muna, ay, nag-close iyahang mitral and tricuspid valves. Hingala na mo. Okay. Charot lang. Di sa mag-uyab-uyab. Uy. Okay. So, eto siya. These are sites for kining kung asa gina pulse check ang tao. Okay, so dagan kaayo. Actually, dagan pa jud. Pati gani atong kuan daw fingertip na danay mga pulse, pero syempre dili na siya gina-check kay medyo kuan. I mean, ginagamitan na siya pulse oximeter. Kini sila kay ano ni, kining gina-palpate using our fingers. So first si temporal. Temporal muna siya ang nag-supply of circulation to our head. Then, the carotid. Si carotid, siya ang strongest pulse. That's why, during emergencies, si carotid ang ginaana. Ikapagod ninyo inyong carotid artery. I believe kabalo naman siguro mo asa si carotid artery no, kini dari kana dira kabalo naman mo niagi naman mo og kuan kini sana human ana. So kabalo na mo hikapan ninyo inyong carotid artery. Ano kana siya? Strong kay na siya na pulse. Mahikap dayon na ay makita dayon na ninyo. Okay. So si carotid is the strongest pulse. So it is used in emergencies or during CPR because si carotid ang kining peripheral pulse na that is closest to the heart. Okay? So, sa inyong BLS, 'di ba? Mag-ano man mo ana CPR. Ayaw mo pagpakaulaw dito kapag i-ask mo asa ninyo i-check ang inyong pulse basin ang inyong temporal sa patient inyong gunitan pang sumbagunta mo. Dira mo gunit sa carotid. Kay ang explanation is 'di ba, during emergency situation, usually kanang mga patient kay hinay na ilahang kining pulse. So, pag hinay ang pulse, dili kini mo na ma-feel sa uban na kining site sa pulse. Sana? Site na pwede nimo i-check sa pulse. Dili nimo ma-feel sa uban ba kay hinay man. So, dito ka mag-check sa strongest pulse if napagipulso ang imuhang pasyente. So, during BLS, if ipakuan mo, ipa-check mo sa inyong pulse, ang inyong i-check, kay emergency man daw na ang situation. So, inyong i-check kay ang iyahang carotid artery. Okay, nakuha? Bantay ra mo ha? Okay. So,
Ay, question di ay. Ngano man na ang carotid man ang mansa considered nga strongest pulse. Ngano dili man si apical pulse na siya man jud ang center of all, di ba? Why? Why? It is because si apical pulse is kining just the movement or sound of the heart at the apex. Dili siya arterial pulse. So, si carotid, siya ang considered na strongest kay siya man ang kining large artery, and then second kay close siya kay heart. So, nagets ninyo, si apical kay movement ra siya or sound of the heart. Wala siya nagkaning kuan jud og blood, kining ana ginaagian og blood. Ayun. Tapos, si carotid pud kay close siya to the skin. So, kapag ipalpate nimo kay kining, even with kining weak gani na blood flow, kay ma-feel gid na nimo si carotid. Kay doon lang man siya sa skin, dara o. Kana, diba na siya sa gawa sa skin. Sarot lang. Doon na siya. Kining, basta, doon na siya sa skin. Ana. Okay. Naman ta? Carotid. Uy, carotid pa. And then, okay, next kay carotid kay si apical pulse. Si apical pulse kay sa gina-check siya using stethoscope for a more accurate heart rate. And then next kay si brachial. Si brachial kay near sa elbow. Kini si brachial, ginagamit ito siya for what? Unsa diri tagnaan ninyo. Siya nga, lami ka na ipang pa-oral sa inyo ang mga kuan. Pero, kini siya si brachial, ginagamit siya for blood pressure, di ba? Kapag magpa-BP ka, diri man na, di ba? Diri man na ka i-BP. Tapos, pangitao na sa tig-BP ang imuhang artery, imong pulso diha tapos dito ana niya itunong tong katong kuan, katong basa itunong na niya diri tapos ana. So si brachial ginagamit siya for blood pressure. Then si femoral is used to assess blood flow to the leg in cases of mga shock or mga trauma. And then si popliteal kay likod ni siya sa ito ang knee. Dili ni sa front ha. Murag sa front lang sa patella lang pero si popliteal na siya likod ha, likod na siya sa knee. Okay. So si popliteal is used to assess blood circulation sa lower leg. Tapos posterior tibial artery kay kaning sa ankle. Tapos sa pedal or top of foot. So kini siya sa pedal kay it is used to assess circulation to the foot for patients with kanang unsa say common diri ana sakit diri sa tiil, patients with diabetes or kanang na mga diabetic foot ana. So, ano daw? The farther the pulse to the center or the apical pulse, the weaker the pulse. That's why, kining diri sa duol, mao man ning carotid, that's why considered siya na strongest kay siya man ang pinakaduol. Tapos, kuan pa jud siya, isa pa jud ka factor niya is connected siya, si carotid. Connected siya directly from the aorta. So, kaya that's why strongest siya. Ayun. Hi. Okay. Normal pulse rate. Wait lang. Excuse me. Okay, normal pulse rate. So, for infant, 100 to 160 beats per minute. For adult, 60 to 100 beats per minute. Children, 70 to 120 beats per minute. Unsa inyo napansin?
Tignan ninyo, unsa man inyo napansin? Sa infant kay mas dako compared to adult. Why? It is because why? Because the infant higher, di ba, ang iyang metabolism. That's one factor. Then another factor kay si infant has smaller heart size compared to adult. So kapag smaller ang iyang heart size, lesser ang iyang volume, blood volume. So kining dili siya lesser ang iyang volume, tapos need man na niya i-supply ang whole body sa infant. So to compensate that, para i-compensate ang kagamay sa iyang heart and kagamay sa iyang volume, need sa heart sa infant to pump faster than the adult anak, kay para ma-supply tong para enough ang ma-pump na blood to their bodies. So, their heart must beat faster That's why higher ang pulse sa infant or ilang beats per minute. Okay? Then diri ngano pud different ang sa male and female. Why do you think so? Isip-isip. Ay, sayang no. Feeling ako dagan ako kuan natawag karon. Nag-oral recitation na ta. Ay. Okay. So si male mas baba ang iyang beats per minute kaysa kay female because si female generally daw si female has smaller heart size compared to male. So, same reason ato kay infant na smaller ang heart size. So, same ato. And also, because of hormonal influences. That's why, mas taas ang beats per minute ni female. Okay? Nasabtan ba? Unta, nasabtan na no? Bisa nagbaliktad-baliktad akong words. Okay. So, kapag ang beats per minute is greater than 100 BPM or beats per minute for adult ito ha. Greater than 100 beats per minute for adult, that is called tachycardia. Or kanang kanang nagpalpitate good, o ang term is tachycardia. Then kapag naman kanang hinay ang imuhang beats per minute lower than 60 beats BPM, it is called bradycardia. Okay? Remember that. Remember these two. This is very, very kanang basic na word sa sa ato Kanang always siya ginagamit. So, dapat kabalo jud mo ani kanang pag nagani mo ingon na, hala, oy, gitakicardia ko. Meaning, paspas ang iyang heartbeat, ha? Kasi mangutan mo, unsay tachycardia? Hoy, panang bagon ta jud mo. Wag mo ay mohang friend na, hala, oy, gibradycardia ko. Ay, parang buang. Oh, wala siya na, uy, gibradycardia ko. Meaning, hinay ang iyang heartbeat daw. Okay? So, dapat kabalo mo. Memorize this one. Basic ra kaayo ni, pero memorize this one, jud. Dili pwede na magmukha kayong tanga. Okay? Okay. Oh, dugay mahuman, oy. Next. Pila naman ta ka minutes. Next, factors affecting pulse rate. So, we have age, sex, exercise, physical activity, body temperature, body build, blood volume, drugs. Okay, let's start with, ang age and sex, na-explain na nako ha, kani, mauna ni sila, age and sex. Okay, let's proceed to exercise and physical activity. So, di ba kapag mag-exercise ka, hangak kaayo. Di ba? Di ba hangak? Because the muscles need more oxygen. So, the heart needs to pump faster than normal to supply the needed oxygen. Or, para makaapas sa need na oxygen ni body at the moment. That's why. Then, sa body temperature, during high temperature or febrile phase, the metabolism speeds up. So, kapag, di ba, na-mention ako earlier, pag mag-speed up si metabolism, mag-increase ang pulse rate. Then, body build. So, larger people or mga hypersthenic people
they need more blood and oxygen. So need ni heart to pump enough blood to meet their body's needs. Ayun. Then blood volume. So in cases of blood loss, kapag, di ba, blood loss, decreased blood volume, the heart needs to pump faster to compensate the kining blood loss. Ana, para to compensate kay nagka blood loss man ka. So si heart magpump siya og faster kay para maka-circulate og mga oxygenated blood to different parts of your bodies dayon. Ana. Then next is drugs. So very common of this one is unsa. Kanang always ninyo ginainom. Always ninyo ginainom pag kanang mag-study mo. Tapos man magpalpitate dayon mo. Kana siya, di ba? Kape, si kape na ay caffeine. So, example ani ni drugs kay very common example for students and teacher. Kay si caffeine. So, si caffeine can increase the pulse rate. That's why magpalpitate ka kanang after ni mong inom, di ba? Makulba-kulbaan ka. Wala siya, iyang effect. That's why isa siya sa factor affecting pulse rate. Then another example naman, another drug nga example kay katong mga beta blocker. Oh, I think kailan mo ano niya, nakita na ko sa inyong exam sa inyong pharmacology. Sa beta blocker, from the term itself, blocker, so ginablock niya ang mga beta receptor. So since na-block man si beta receptor, dili na siya maka-receive og adrenaline. Si adrenaline, mao man to siyang makapakuan sa ato, makapa-faster sa ato ang heartbeat. So di na dawaton ni beta receptor, ma-block na si beta receptor, di na makasulod si adrenaline, so mag-slow down ang ato ang heart rate. Ayun. So, those are the factors affecting pulse rate. I hope nasabtan ninyo tanan. If wala man may nasabtan, you can PM me or i-research lang ninyo. Pwede ra. I-research lang ninyo. Unta, nasabtan ninyo, no? O guys, pwede po good mo mag-research further. If na amoy feeling ninyo na ay kulang man to na explain ni ma'am, oy dili ko contented sa iyang pag-explain. I-research ninyo guys, okay? You have the so tawag ana, na may mga gamit para maka-research na may cellphone, na may laptop, na internet, go i-search kay para knowledgeable ang tanan, knowledgeable mo. Magpasalamat pa ko if mas makabalo pa mo kasi sa ako, kay meaning nakagets jud mo. Ay, wow. Okay. Oh. Tuwaya oy. When taking your pulse, kini siya steps ra ni. Dili na naguro ni need i-explain. I think kabalo naman mo ani kay sa inyo ang PE, di ba, ginadan man ninyo kapag after exercise, tapos gamiton dayon ninyo inyong second and third fingertips. I-press dayon ninyo sa inyong radial pulse or sa inyong sa carotid pulse ninyo. Tapos ipon din na ninyo within 60 seconds. So, di ba? So, di na ako siya need i-explain. Kabalo na mo aning steps. Okay. Basta, ano na siya? Ipunin niyo inyong pulse within 60 seconds. Then, dili ninyo pwede gamiton ang inyong thumb. Because, why? For those who don't know, our thumb kay, nado siya stronger ang iyang pulse compared to other fingertips. So, kapag gamito na nimo siya, basin ang imong makount na, lalo na if i-count nimo ang pulse sa laing tao, if gamito na nimo imong thumb, tapos sa laing tao na pulse imong gina-count, basin ang imong daw ma-count ana kay ang imong pulse kay basin marong ka ba og feel kanang dili na day iyang pulse imong na feel ang imong ra day to pulse day sa imong thumb kay stronger man ang iyang pulse compared to other fingertips. So yun lang. Okay.
Okay, the pulse is commonly assessed using the following. Palpation, katong mo gamit ka sa imong fingertips. Auscultation, tung dimension ako gaganina na mo gamit ka og stethoscope. Sulod din na siya sa dalunggan, tapos paminawan din mo imong lubdob. Ana. Okay, then, uy, hulo, mura ko buang storya. Pero okay, pwede po magamit og electronic monitoring. Then, examples ana kay pulse oximeter and cardiac monitor. Yan, pulse oximeter, money ang noun. For those who don't know and wala pa kita, money ang pulse oximeter. So, gina-insert na siya sa fingertips. Okay. So, ani siya, ani na pag, ano sa ba? Kining, this is how a pulse oximeter works. Diba? Kung gusto isulti nara diha. This is how a pulse oximeter works. So, si pulse oximeter, mag-release siya or mag-emit siya og two types of light. The red light and the infrared light. Tapos, diri sa pikas, kay diba, iipit man na. Ana, diri Tapos, na diri ang sensor. So, diri sa pikas ipit na niya kay na sensor. So mura gud siya kung imagine nimo mura ra siya kanang x-ray pud ba na kaning na diri ay source, tapos na diri ay sensor, tapos na diri ang object, or kung sa x-ray pa na diri ang patient, ana ba same lang. Okay, so di ba na siya red light and infrared light. So si oxygenated blood kay ang iya lang daw gina-absorb kay si infrared light. That's why tanawan ninyo ang image, di ba? Awang image ni red light diri oxygenated blood niya. Awa si red light, di ba buo pa? So gamay lang ang iyang buo pa iyang napagawas or kining sa ba term kanang gipapass through niya halos tanan red light. Kaang iyahang i-absorb, sensitive siya to infrared light. That's why pag abot ni infrared light diri aawa, nagnipis siya. Kaya gi-absorb siya ni oxygenated blood. Then baliktad pud si deoxygenated blood. Si deoxygenated blood is sensitive to the red light. That's why pag abot ni red light diri kay nagnipis na siya. Panagnipis siya kay gi-absorb siya, tapos dili siya sensitive kay infrared light, gipalusot ra niya sa infrared light. Ayun. So sa paggamit sa pulse oximeter, so i-clip siya sa finger and then So, i-clip siya sa finger, tapos, ayun, mag-release ng two types of light, tapos, sana mag-release, i-absorb diri ni oxygenated, tapos, ang isa i-absorb ni deoxygenated, tapos, kung unsa lang ang ilahang ipapass through, mo lang to ang ma-detect ni sensor. Tapos, si sensor now will calculate the oxygenated blood versus the deoxygenated blood. Is calculate niya ang ratio ba, muna to siya ang iyang pag-compute, tas mugawas siya result sa tong oxygen level, oxygen saturation. That's why, di ba, si pulse oximeter kay duha iya oxygen saturation and si pulse rate. So mo to siya ang pag-compute kay oxygen saturation, kining si pulse oximeter na ang mo compute sa iya compute niya ang difference nila. Okay. Then wala din ako na-explain si pulse rate. Paano niya i-compute si pulse rate? Kaya diba, yung ato niya pag-compute si oxygen saturation, tong base sa kanang difference nila sa iyahang gipapass through na infrared light and red light. Si pulse rate, ang iyang pag-compute is ma-detect ni pulse oximeter ang every contraction or beat
kay mag-expand man na si arteries kapag mag-contract or mag-beat. So mo to, the sensor will record every changes itong pag-expand and ang iyang pag-back to normal. Then dira na niya ma-measure kung pila ka beats per minute ang ang pulse ana. Uy, unsa man ko Pero mao to siya, unta na sabtan ninyo. Pero if nalibog mo sa kuang gipag-explain kay murag nagrambol ako ang words. Search lang ninyo guys. Pero tama man to siya. Okay na to siya. Nag lang, wala lang nako na-arrange og tarong ako ang thoughts kay nalagot nako sa kuang kuan. Pero that's all. Napadi kini cardiac monitor ni siya. Okay, so si cardiac monitor kay makita diri atanan ang vital signs. So kini siya kining green nga result mo ni siya ang heart rate. So kini siya na patient daw kay naa siya is 78 beats per minute. Tapos next kining blue, this one mo na siya ang iyahang oxygen saturation. Yang oxygen saturation is 95. Tapos kining white yata ni or violet, lavender, basta ka na siya mo ni ang iyahang respiratory rate. Tapos ang kini mo ni ang iyahang blood pressure. So mo to siya, mo ni ang makita sa cardiac monitor. So if ever masaag mo sa hospital tapos makita mo ingon ani, kabalo na mo na kining HF mo ni iyahang heart rate sa pasyente, tapos kining SpO2 mo na ang iyahang oxygen saturation, tapos ang iyahang kining RF mo na ang iyahang respiratory rate, tapos kining nagani over mo na ang iyahang blood pressure, tapos tan-awon din ninyo ang normal values kung daw be normal ba ni or dili ana. Okay, so that's all. I hope tanawon ninyo siya hantod sa pinaka-last kay wala lang, sayang akong effort. Bakit ba? Bitaw, I hope tanawon ninyo siya sa pinaka-last kay kining katong tanan ako gipang storya kay syempre appeal to siya sa sa exam. To basta I hope you study guys, study well. So, yun lang man po siya ang patient care. Basta kung mag-study lang jud mo, kung mag-study, walang imposible. Okay. And unta guys, pasayloa ang mga saba kayo sa gawas. I don't know if madungog ninyo, nanabon naman ko diri pero saba jud kayo ako ang silingan Pero next week, promise, mag-ano na jud ko. If ever man maka-recorded pa ko, mag-ano na jud ko, magpa-download ko og kining noise cancellation. Wala lang ko wala ko ka-download ko kaya di mo ko kabalo niya, wala ko kauban diri So magpa-download ko next pagbalik sa school. Okay, that's all guys. Good luck sa exam.